Ayun, Miguel Love shoutout po Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong. Ayan. So ito na nga mga kababayan, no? Actually mga kababayan, meron akong i-share sa inyo na isang vlog, isang komento bilang ako, content creator, political blogger, and showbiz blogger. So magbigay ako ng komento patungkol dito sa plano nga ni Duterte na magkudita. Ngunit ito ang pinakamahirap magpaplano ka ng kudita pero walang sumusuporta. Yun ang pinakamahirap. Ngayon, ito din, nakakatakot din ito at delikado din ang pagiging presidente ni Pangulong Bongbong Marcos kung matuloy ito. Bakit? Planong pagkukudita ni Duterte kung sakaling sinang-ayunan ito ng mga kasundaluhan, talagang delikado po ang pagiging presidente ni BBM. Bakit? Kasi ang sabi ni Duterte, mananatili ba kayong sumuporta sa isang presidenteng adik? Mananatili ba kayong sumuporta sa isang presidenteng bangag? Sabi niya ganon. So ngayon, merong isang retired general ng Armed Forces of the Philippines na nagreklamo at sabi niya, hindi kami puro bubo doon. Ex-AFP Chief Sparks, diba? Duterte call for military action. So, bakit daw hindi pa gumawa ng aksyon ang military or Armed Forces of the Philippines na sa paggigipit daw kay Sara Duterte? Lagi mong pagkatandaan sa mga DDS na nanood sa akin. Lagi ninyong pagkatandaan na hindi lahat ng tao hawak ni Digong. Kung sabi ninyo si Marcos diktador, mas diktador po si Digong. Diba? So ito po nakasaad dito mga kababayan, especially sa mga DDS dyan. Ang sabi ni tawag dito, ex-retired general na Santiago, sabi niya dito, ano mapapala namin? It will help the country kung madadamay pa kami sa gulo? Kung makikigulo ang military ay patay tayo. Sigurado ba tayo na pag military ang mag-take over, we can run the government better? Wala tayong assurance nun. Masyadong malaking gamble yon. Maghintay tayo ng eleksyon, he said in the Teleradyo service interview. He rejected talk that the military should follow Duterte because he increased the salary of military and police personnel. Ito gusto ko lang klaruhin sa inyo. Itong pinakalat ngayon ng DDS na si Duterte daw ang nagpataas ng sahod sa mga kasundaluhan at sa mga kapulisan, wag po kayo maniwala. Ang may akda at may gawa ng batas na yan ay walang iba kundi si Senador Sonny Antonio Trillanes or Antonio Sonny Trillanes IV, no? Ang gawa ng batas na yan or maisa batas, no, ang pagtaas ng salary ng military, ng pulis at ng mga teacher. Kaya daw sabi dito sa teleradyo ng ABS-CBN, in-interview itong si Santiago, kung papayag ba daw sila na i-take over at pababain si BBM sa pwesto bilang presidente at magkudita. Sabi nga niya dito, anong mapapala namin? It will help the country kung madadamay pa kami sa gulo? Kung makikigulo ang military, patay tayo. Sigurado ba tayo na pag military ang mag-take over sa Pilipinas or sa Malacanang, we can run the government better? Sabi niya, wala tayong assurance nun. Masyadong malaki ang gamble yun. Maghintay tayo ng eleksyon. No? Patapusin yung termino ni BBM. Palitan ninyo kung ayaw nyo. Diba? So yun ang sabi ni retired Santiago. So ito pa yung sunod. Sabi niya, the military just like you, we are thinking people, hindi naman kami irrational na tao. Sinasabi, increase yung salary, thank you po, pero there's a limit sa pag-appreciate namin. Ini-increase yung salary namin, pero papayagan namin kung ano lang gagawin yung gusto gawin. May limit yun, di ba? Kasi si Duterte kasi, diktador kasi ang tawag sa gunggong na abogadong putang inang yan. Santiago said, the Philippine military has learned its lesson after its leaders back previous uprising such as 1986 People Power Revolution that ousted President Ferdinand Marcos and the 2001 EDSA DOS revolution that toppled President Joseph Estrada. Nadala na rin kami, nakialam kami anong nangyari sa bayan natin. May nangyari ba? Ganun din, he said. Diba? He said that while the former president will always have supporters, active military officers will always follow the constitutional mandate. Diba? Yun ang sabi nung retired general. Kaya itong si Supremo Dado, poke ng ina mo Dado, hindi na nga tumitigas yung utin mong, yakbang mo pa.
Oh, pinapagulo na lang nila ang bayan, sabi ni retired General Santiago. Actually, nakakasama sa kanila yan eh. Ini-intense mo ang military, mananahimik yang mga yan. May nakausap akong isang high-ranking military, ang sabi basta kami sa constitution. O, di ba? Wala kayong magagawa sa military kapag sinabing constitutional mandate. Ang susundan yan is the commander-in-chief na walang iba kundi si Bongbong Marcos. Kung gusto nyong sundan ka, magpresidente ka ulit. Diba? Tama naman sabi ni General Santiago. Kung gusto mo, Digong, na sundin ka ng mga sundalo, no, magpresidente ka ulit. Diba? Kasi ang mga sundalo, ang susundin nila dyan, yung constitutional, tawag dyan, constitutional, ano ba tawag dito? Constitutional mandate. Ang susundan niyan is the commander-in-chief. Ang hirap kasi basahin dito eh. Ano ba to? Constitutional? Constitutional. Mandate. Di ba? Kayo na magbasa mga DDS. Alam ko naman na sinadya ko lang talaga yon. Tanga lang na hindi marunong magbasa nun. Nabasa ko na kanina eh. Kung gusto mong sundan ka, magpresidente ka ulit. Di ba nakakahiya yon kay Duterte? Kung gusto mo pala, Duterte, na sundin ka ng mga kasundaluhan or armed forces of the Philippines, magpresidente ka ulit. Yun kung kaya mo pa. At yun kung buhay ka pa sa 2028. Ngayon pa nga lang, yung titi mo hindi na tumatayo. Presidente pa. Hindi ka na nga ata mananalong mayor ngayon sa Davao eh. In the end, what prevails to the military people is the common good. The greater good. Hindi kami pumasok sa serbisyo para magserbisyo ng personal interest, individual interest. Diba? He also rejected talk of the loyalty check after Duterte's call, saying the loyalties of the officials such as former National Police Chief Ronald Bato de la Rosa are already known. The military is a thinking military. Hindi kami mga hindi naman kami puro bobo dun. Diba? Kaya Digong, huwag ka nang mag-asam. Huwag ka nang mag-asam na magkudita. Bakit? Ang taong bayan ayaw na sa'yo, tapos mga sundalo, gusto mo sumunod sa'yo. Bakit? Ikaw ba nagpapasahod sa sundalo? Sinong susundin ng sundalo? Yung commander-in-chief na walang iba kundi ang presidente. Bakit presidente ka ba ngayon? Hindi, ikaw ay isang ordinaryong hukluban na matandang malapit ng mamatay na yaw-yaw ng yaw-yaw, wala namang natulong sa bayan, di ba? Sasabihin mo may project ka sa bayan, puke ng ina mo, may project ka sa bayan, yung war on drugs mo, ang daming sibilyan na namamatay, almost 30,000, pero ni isang drug lord sa Maynila, wala kang pinatay, buwa ka ng ina mo, di ba? Kaya delikado po talaga si BBM kung matuloy man ito. Kung ito si Duterte, meron lang tong tinatawag sa Bisaya na lumay or sa Tagalog gayuma. Gagayumahin niya lahat ng sundalo at susunod sa kanya, buwakan ng inang yan. Delikado ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo sa ganitong statement ni Duterte, may planong magkukudita. Rebuilding utak yan. Actually, hindi naman po kami nagtataka, Pilipino. Kami sa sambayan ng Pilipinas na kung bakit may maalautak na terorista si Digong. Kasi dating miyembro, actually hanggang ngayon, miyembro pa po siya ng New People's Army ni Juma Sison. No? Sa madaling salita, ang New People's Army po ay ang mga teroristang grupo o mga rebelde sa Pilipinas. Kaya maala rebuilding utak itong si Digong. Bakit? Kapag ito natuloy, kapag ito nagkaano-ano, yung mga statement ni Digong dito na kailangan umaksyon ang military at magkudita at tanggalin si Marcos sa administrasyon or sa Malacanang, dapat dito kay Digong ipakulong na to eh. Bakit? Pagbabantayan. Pag mga ganyang politician nagbibigkas ng ganyan, dapat inaksyonan yan. Hindi dapat isa walang didmahin. Bakit? Paano kung mangyari nga yan? Di patay ang Pilipinas, patay ang presidente. Anong mangyari sa atin kapag natuloy ang kudita? Magiging Myanmar. Nakita nyo sa Myanmar, hindi po presidente ang namuno doon, kundi military. Diba? Tignan nyo ang Myanmar. Kindly search in Google or in YouTube or in Facebook. Nakikichismis nga kayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Tapos pag si-search kung anong meron sa Myanmar, hindi nyo na isi-search. Yun ang isipin ninyo. Kaya hindi dapat binuwi na lang bahala. Ito ay idinidedma itong kwento ni Digong. Bakit? Kasi pag nagkatotoo yan, delikado ang buhay ni Marcos. Kasi ito si Digong, utak kriminal to, utak NPA, utak terorista. Kasi komunista yan eh. Bakit? Kaibigan niya si Xi Jinping, isang communist party ng China. Diba?
Kaya ito si Digong dapat binaril na yan sa ulo, pinalo ng martilyo yan, inapak-apakan yan eh. Oo, so yun lang mga kababayan. See you next vlog. God first. Thank you.